sa ngalan mo, Kristo. Walay kahadlok o kabalaka, bisan wala tuo ang problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, anaa. Yes, Lord, basta ikaw, O Diyos, anaa. Wala gid mi makabalaka, O Diyos, tungod kay ikaw man matugyanan, Ginoo, sa mga kabugaton nga naa sa mga kinabuhi, O Diyos. Yes, Jesus. Unsa man kahalay, yuang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, sa pagsimba kanimo, O Jesus. Unsa man kahalay, yuang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog o kalipay ko. Unsa man kahalay, yuang langit, ang gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, sa pagsimba kanimo, O Jesus. Unsa man kahalay, yuang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, kalipay ko. Yes, Lord, tinuod Ginoo, ikaw gid ang among kusog, ikaw ang among kalipay, O Diyos, ug ikaw gid ang tanan, Ginoo, sa among mga kinabuhi. Yes, Jesus, salamat kaayo, Ginoo. Bisan pa, Ginoo, sa mga panahon, sa mga kasalanan nga among nabuhat, ang imong gugma, Ginoo, niabot gid sa among mga kinabuhi, O Dios. Ug walay rason, Ginoo, nga dili ka namo simbahon, dili ka namo daygon sa among mga kinabuhi, Ginoo. Ang among mga kinabuhi, Ginoo, nagpabilin tungod kay ikaw ang Dios nagsustain sa amo, ang Ginoo. Ug amo lang gid ning ibalik diha kanimo, O Dios. Yes, Lord. Tanan dungog ug himaya, Ginoo, kanimo lang sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Makapanglingkod ang tanan. Karon pud nga higayon, maghatag pud ta og mga pagpasalamat para diha sa atong buhi nga Dios sa mga kadaugan nga naatong na tagamtaman. Itong na-experiensyahan karon nga mga adlaw, sa milabay nga mga adlaw. Naa ba? Ako pasalamat ko sa Ginoo sa iyahag yung pag-sustain sa amua, especially sa kusog. Nag-street kayo nga medyo bilar. Salamat gid sa Ginoo pagkabuntag, renewed gid ang strength. Salamat ko sa Ginoo gid sa iyang pag-atiman sa amua. Ug ako po siyang gipasalamatan ganina sa among lakaw nga kana bitang pinaspasa. Dahil kay schedule. Grabe ka busy. Dili gid praise. Dili ka presidente, busy ra gid permi.
Salamat ko sa Ginoo kay among lakaw nahuman among lakaw, pero among trabaho wala pa gyapon nahuman. Pero salamat sa Ginoo gyud sa iyang pag-uban sa amoa, pag-safety niya, kay pag-agi namo sa Carmen kay ganina kay murag may diskusyon na bag-o pa gid kaayo ba. Pasalamat gid ko sa Ginoo kay kada biyahe gid namo magampo gid ko permanente sa Ginoo. Sige pang-review tingala na akong driver kay hilom mo na kay ko. Sabaan biya kay ko magsakay. Na pasalamat gid ko sa Ginoo sa iyang divine nga protection sa amoa. Ug sa ihag yung pag-provide gyud sa amo ang pagpanginahanglan tanan-tanan. Ug ako po siyang gipasalamatan gid sa kusog iyang gihatag ang manong kay ingon na siya ganina nga mura na gyud ko makuyapan. Kulbaan sabi kag ingon siya mo siya makuyapan dako pa biya siya sa ako ah. Pero nagkaampo gyud ko sa Ginoo nga Lord i-renew iyang kusog. Ingon pa siya manag-og para ba ko karon? As in gyud ang akong kaluoy kay murag tama na gyud sa kaluoy. Di ba sa ako makaya ang trabaho sa lalaki. Ang gipasalamatan lang gid ako sa Ginoo kay kanunay gid siya gapaluyo sa amoa, ga-sustain sa amoa. Labi na gid sa kusog dayon sa kaalam gyud. Nagtuo gyud ko nga kana sila bugat kay nilang mga pagbati. Ingon dayon ko, di masan mo saba. Di na bugatan hinuon mo. Pero pasalamat ko sa Ginoo bitaw sa iyang kaayo sa among kinabuhi kay makitaan gyud nako ang iyang pag-atiman sa amo. Tanan daw himaya akong ibalik sa iya. Naa pa? Amen, no? Salamat kita sa Ginoo sa protection kay bisan nara betas balay takabangon nga na ba? Salamat kita sa Ginoo kanunay. Dayon, naa pa ba?
Amen. Maayo gid ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Na pa ba? Amen. No, dalangpanan gid nato ang Ginoo. Instant healing. Salamat sa Ginoo. Na pa? Amen, no? Kinahanglan na kita mag-lose weight ani Ma'am Jo para dili na kay lagapak. Na pa ba? Dugang sa day ko pasalamat. Nalimot ko. Kaganina pod na-admit akong lula. Paghapit na mo, ingala ko kay nagkurog-kurog siya. So nakulbaan kay ko. Kabalo na ba nga sa sa deliverance ko magkurog na lahi na gid niya. Agoy naghilak day siya. Kay nalipay siya nga nakalaag ni. Kay kana akong lula from a distance gid kaayo mi ana. Murag karon lang naminyo na ko murag duol-duol na among kasing-kasing malipay na pud siya nga makit-an mi niya. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay kakabati sad nako nga pag naa mi ni Manong kaka-comfort bitaw sila. Comfort pud siya. Nya, mao to salamat ko sa Ginoo gyud kay ang time ba nga iyang ihatag kay mohil gyud kay bisan wala na bitaw mo'y istorya nga pasaylo ako kay sa una ingani ko ingana pero ang mga actions ninyo ba ang mga actions ninyo nagpakita siya nga katong past sa una wala na to siya ug ang present is mo na ni siya muna nga nagpasalamat ko sa Ginoo sa kahigayunan nga iyang gihatag sa amo then na siya kay laman ko na siya kay murag makadumdum na ko nga ingana ang kakahitabo pero ni pag open ni ante sa bag niya kanang ita siya ID kay gitawag ilang pangalan kanang katawa din si auntie. Kay pagtanaw niya, bisan asa gid si Lula, naa gid inyong picture ni Toto. Kay ang picture din namo sa kasal, naa jud permanente sa iyang bag. Dili niya gaibulag kung ano na ako ba nga layo ra magigay ko sa from a distance magay ko sa una sa akong lula. Nya karon kay bisan asa siya padulong, naa gid ang among picture kay ngano naman si Lulu dadto. Kompleto man ni. Ako, si Manong, siya og si Lulu. So, permanente lagi mi bisan asa siya long na mong nawong mo na nga makakatawa ko kay maglakaw siya mato siya madaging balik siya gasaan bisan asa siya kung na siya bag uban-uban gid mi niya mo na nga
Salamat ko sa Ginoo kay siguro naulian na pud siya. Ug ako sad dila man sad mi nagtanom og hatred sa iya. Nagapasalamat ko sa Ginoo sa iyang kamaayo nga sa hinay-hinay mahigugma na gid ang among lula sa amoa. Na all the glory gid yaha lang gid sa Ginoo. Naa pa ba? Basi na di makatulog ba? Sige. Wala na mahangyo. Sige kung wala na, magampo ta. Ginoo, among ibalik diha kanimo ang tanan nga mga pagpasalamat Ginoo sa imong mga katawhan. Sa nagpadayag ug bisan pa Ginoo sa wala magistorya Ginoo. Nagtuo ko nga ang matag usa na agi mga kaugalingon nga pagpasalamat diha kanimo o Dios. O sa Ginoo amo ginang gibalik ipataas diha kanimo tungod kay tanang butang gid Ginoo gikan diha kanimo Ginoo. Tanan Ginoo nga among naangkon ikaw gid ang Dios naghatag sa pag-provide sa tanan namo nga mga pagpanginhanglan, sa pagtambal sa panahon Ginoo sa among mga kasakitan, sa paghatag nga namo Ginoo kusog sa panahon sa kaluya, sa paghatag nga namo Ginoo paglaom sa panahon nga nahutdan og paglaom. Busa Ginoo, tanan nga mga pagpasalamat dungog ug himaya imo lang gyud sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So karon pod moadto pud ta sa mga refleksyon nato sa milabay nga Sunday o atong Sunday, sa wali atong Sunday. Naa ba? Asa ganito makita atong passage atong Sunday? Ha? Actually, nag-ingon ko kung pastor nga, pa, pag-project ra ba sa verse nga kanaang imong gi-project kay mo timing nga paglakaw na kay nagka-problema si pa siya yang tummy. So, asa ka ito makita? Ha? Ah, ready kay sinanit oh. Sige, sinanit atong ipauna. Mga reflection lang nit. Ha? Wala ko. Ah, sige. Kay hatag sa imong mic. So before ko mag-share, pasalamatan akong Ginoo nga nakaabot pa mi. Kaya gilakag mi sa MS nga agpas mi kay ang oras ba. Gilakag mi sa iro gibalik sa akong kauban ko. Adto na ta ba kilit lagi kay ta. So pasalamatan akong Ginoo sa kanunayang gudya nga pagkanaang kuan sa amo paghatag sa amo sa kusog especially na ani karon nga semana agi semana nga halos kami gitanan nga balik-balikan sa hilana. So pasalamatan akong Ginoo na sa healing then ah pasalamatan gyud ako sa tanan especially sa among financial kada adlaw kay gaabot ang panahon nga mahutan mi pero ga-provide gid siya inana gid ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nang ibalik gid nako sa iya ang dungog himaya. So kay ako may kuanan. Ako lang siguro basahon no. So ang atong kanang wali adtong Sunday makita nato di sa Mateo Kapitulo 1 verse 18 to 25, then Lucas 1 verse 7, tama ba ko? Then Lucas 1 verse 26 to 38. No. Balik na lang ko sa iyahang kuan. Pero pasahan sa na kadjot ning gikuan ni Pastor Gisulat. Sa Mateo 16 verse 15. But what about you? He asked, who do you see I am? So kinsa daw siya makita natin sa Matthew 16 verse 15. Again, Matthew 16 to verse 16, Simon Peter and replied, you are the Christ, the Son of the living God. When Christ came to you, naman ito yung question ni Pastor din natong Sunday. Who is the Christ? Who is Christ to you? Then, ang title ato ang kuan, ititulan siya, Who is the Christ in our marriage? So, kinsa ang Ginoo diha sa atong kaminyoon. Ang atong discussion natong Sunday is nakafokus kay ana ang Joseph o kang Maria, no?
Verse 18, basahan lang nako ha. Mary was engaged to Joseph. So naamantoy ka ng Greek word dito na limot ko kung saan pagbasa. Sa verse 24, to take along sa Bisaya pag ipangasawa mo. Direct na ko. Sa dihang mi anhis si Ginoong Hesus Kristo, gitunong siya sa kaminyon. So, nga naman tuod no nga ang Ginoo is anytime magitunta siya mo anhi sa ato diri sa kalibutan. Pero nganong mas gitunong man gid niya diha sa ah kaminyoon. Umuntong gikuan ni Pastor atong Sunday. So mo proceed na dayon ko sa point 1 kay 1 ra man ta atong kuan. Christ makes marriage pure. Ang pure is kaputli ba na sa Bisaya, Ma'am Amor? Then sa kato siya nga atong discussion sa kana ang Sunday is kanang about ito kang Maria o kang Joseph sa dihang magminyo na gid unta sila ako na lang isa ikuan. Pero sa dihang wala pa sila nagminyo si Maria nagsabak sa pinaagi sa balaang espiritu. Munta ako nasabtan atong Sunday. So nagdesisyon gani ato si kana ang Joseph nga iya na lang kana ang bulagan si Maria og tago. Apan giabot ang kuan nga murag gipadamgo siya ba gipakita sa giingnan siya sa balaang espiritu nga dili siya mahadlok sa pagpangasawa ni Maria tungod kay sa nagsabak siya sa pinaagi sa balaang espiritu. So sa diyang natawo ang bata ginganlan siya og Jesus. Dili nganlan sa Jesus ni Joseph. Pero nagay to siya gipangalan dito Emmanuel. Ang kuan ni Pastor adto ang kuan Sunday. So mo proceed na din ko sa uban kaya ako mo gutong gi-copy. Sa verse 19, si kanang Joseph gado isa gid siya sa matarong nga tawo. No, kaliwat gid siya sa mga maayong nga tawo. Gibasa gyud ni Pastor tong Sunday, grabe kapaspas. Wa may nakakaapas sige na may gising nga gakuan sa amo ang Bible. Paspas kay pagbasa ni Pastor kung asa ginagikan si Jose. So marriage is not all about physical contact. So ang kaminyuan ni dili lang gid siya kanang about lang di na lang kumukha kay kita nga ang kuan lang ana ang makabalo ang kanang minyo na matod pa ni pastor kung unsay buti pasawat anang physical contact. So diya sa Hebreo 13 verse 4, let marriage be held in honor among all, and let the marriage be undefiled, for God will judge the sexually immortal and adulterous. So, naaman to yung mga kuan. Dito na lang dahin ko sa Corinto 7 verse 5 verse 4 to 5. Maghatag usab og panahon sa pag-ampo. Nanginahanglan kita nanginahanglan kita kang Ginoong Hesukristo aron matulid nato balik ang kaputli sa atong pamilya. That's all the Christmas remind us. So, ang kaminyuan di ay dili lang gyud siya about sa mga physical contact or kanang mga kalibutanon nga kuan diri sa kalibutan buluhaton. Nagpa-remind po siya sa ato nga kana ang kaminyuan is mo magina siya ang panahon nga magbinyo ang usa ka lalaki ug babae, and then mo po na siya ang time nga magbawo sila diha sa atong buhing Dios. So kani siya is nagpa-remind sa ato nga ang kaminyuan dili lang sa mga about sa mga physical contact is kinahanglan pod mo po ni siyang panahon nga mag-ampo ta diha sa atong Dios. And then mora to siya. Then mora to Ma'am Amor. Then kuan lang sa ako sang ato is kinahanglan sa atong kinabuhi kinahanglan ginato ang Ginoo no. Dili nato mabuhat kung unsa man atong kuan is kalibutan kung wala tay Dios. Mubalik kita siyang mga pulong. No, kay diha na gid nato mahibaw ang tanan kung unsa gid iyang gusto nga ipabuhat sa ato nga isip nga iyang mga anak diri sa kalibutan. Mora to siya. Ay, ipasa na ko ni Ma'am Joby.
ngayong gabi sa tanan. So ako ang tubag pareha kang nanit. Pero kuan, actually brief ra gid kay siya. Gusto naman ni Mami, actually wala gid namo nakita ang sige nang balik-balik basa sa Matthew ba. Wala gid namo siya nakita, wala namo siya nasabot the way how it was discussed pag Sunday ba. Wala, tinuod eh, tinuod gid ay dako gid ay kayo ka dako kaayo o ka labutan ang marriage ba. Murag ang gibug aton sa marriage bitaw and murag ang usara gid kayo nga nagkuan sa ako nagmurag nagbalik-balik sa kuna huna ba nga not unless na si Kristo. Murag it is Jesus who makes the marriage pure. So kanang murag self-explain naman ex, self-explanatory ra kaayo siya. Pero kana siya nga kanang since murag mga makuan gyapon sa ako abang since we are also serving a holy God. So part of our murag bitaw the way how we stand before God as a couple or as a married couple. So kung wala ang cleansing, ang purity, ang pag-purify ni Jesus sa marriage is ano siya, very very basic and foundation ba. Kato lang siya kasi na umimin. Ako na mati kaya tapo ko sa sampot ni Dudong. Ako ato is kwan. Ang kami yun kung wala gid kami nagubot sa ko kung wala gid nag kung wala niyo consider nga ang katulo ba nasa tunga. Dami gid kagubot. Tanan niyo pagabuhaton kung wala Ginoo di sa kami yun sa kayo. Sa ko kami. Namo kay kanang bitang mamiting kung unsa man galing pagmahay kasuko or kalain dito manumit sa tunga-tunga nga unsay angan niyo buhaton nga namay Ginoo. So dili ka mo paingon dito sa negative ba. Mahay nga ko ani taman gid. Dito man ka base gid sa unsa ang gugma sa Ginoo ba. Unsa gid ang Ginoo. Ito na tayo base ato. Unya kuan ko sad kaayo katapang para sa kuha sa kamingon ang kanang bitaw sa tanan nga butang inyo ampuan. Murag munong lang mo duha ba way magampo mo. Kay sa mo ang kamingon kuan. Nagsugod gid mi nga sa tanan. Sa ginagmay nga butang magunang lang gid mi kay magampo. Ampuy ko ani big, sakit man kani akong kuan ampuy gud ni. Ampuy gud ko ani big kay nagproblema ko ani na sakit akong kasing-kasing. Magampo gud ta ani big. Ampuan gud nato ni si kuan kana nga butang. Kung ibutang na to sa ato kami yun, ako gid nag factor nga kanabitang normal na lang sa inyo. Murag natural na lang sa inyo nga magampo pa as a couple. Labi na kung mapil sa ninyo yung anak. Nakatawa kay mi sa akong anak guys. Ngayon man dahil tawang kinamanghuran niya. Kita niyo? Amen. Magampo na rin, tindog na rin. Kaya nag-amen naman si Ampo na ta. Awat-awat na din siya. No, mo reflect mong good siya sa tanan. Kung permintin niyo buhaton mo, makita nila. Sad kaysa kamo ba as bana o asawa. Nagpalaban gid mo perminti sa Ginoo sa tanan butang, sa kalipay, sa kabuol, sa problema, sa kalisod. Katawa lagi mi kay nagahapon kay kapulig kay utang kay lagi daw ang kwarta. Ay, napalit tayo utangan di ay dito na ta paingon. Pagkaugma yata gyud sa Ginoo sa daw panginahanglan. Nagagrabe kayo ang Ginoo. Amazing gid kayo ang Ginoo. Nana. Sa tanan butang ko sa kami. Sunod. Nako, nako, nagabi sa tanan ako natimanan sa igwali pastor. Wala man ka kung picturean ba. Wala ko natimanan gamay ra gid kayo. Ya, ako na si Ginoong Jesucristo di sa kabinyoon. Makita saan pag istorya makita ang hinlo o pure nga kabinyoon di ako Ginoong Jesucristo. Kana ra ako natimanan.
asa ako sad kay kaning Christian marriage. Una gid sa tanan, grabe ra gyud ko nakigminyudan akong bana. Nagampo gyud ko sa Ginoo kay sayod man ko nga lahi-lahi mi dili gyud siya Kristohanon. Nya siya choir gyud siya kay ang iyang amahan kay alagad pangulo gyud. Dili. Mo nang pag panangid niya sa akong papa nga minyo na ko kami giabot sa akong papa. Istorya na lang ni. Istorya na lang ni. Giabot na siya sa akong papa. Oh, ayun ang ako lang sa dikadugang anak nga mas maayo gyud nga Kristohanon pod siya ang imong maparis pero ang Ginoo magyoy ang imong pagampo ba imong pangayoon gyud sa nga Lord wa pa ko nimo tagay sa daan nga nakaila sa imo ipagminyo namo ing ko nga uli na ko sa balay kay sigba ko dito kabuuan kung sunod ka na ako maayo magdilit na dito kas imo pero gampo ko sa Ginoo na madala na ko siya. Tapos akong salamatan madala mo. Sada ang mas mayo nga ang imo bitong bana nga nakailag yung Ginoo. Naa siya ay background nga pagka-Kristohanon. Bisan og slider ba siya pero ang iyang background nakaila sa Ginoo. Kaysa anang balik kay kuno kay imo gid siyang istoryahan kung wa parihaan na niya nga wa gid siya wa gani siya na istoryahin unsa ang kuan Ginoo sa iyang kinabuhi na mag istorya daghan kay pangutana na ako pud ikog daghan ka pangutana sa ako na wa ko katubag ang akong istorya sa imo mo pud nang niya sa ako nga dili gyud nato ipalayo ang atong kaminyoon diya sa Ginoo kay wa man tay gisaligan ang Ginoo ra man gyud unsaon nato ang usa sad nga akong giingon sa iya unsaon nato pag-manage ang atong anak kung wala ta diya sa Ginoo sa may imong itudlo moto nga natandog siya o salamat sa dayon ko nga ang mga bata po tayo nako makasabot po sila sa ang Kristo sa among pamilya naman ang mga away-away dinigid na kalikayan ang kawadon away kawadon naagid na permi sa kaminyoon pero dili gyud nako kalimtan ang Ginoo kana lang gyud nga ibutang gyud nimo ang Ginoo sa inyong kaminyoon mura gyud na akong gitiman Okay, naapa? Basta na magsikat-sikat ba, wala ko siya naka-istorya sa iyang idea. Nya di niya ta makatulog. Na, delikado na dito katulog. Sige, kung wala na, ako nasa ko reflection. Actually, atong Sunday, dili kay ko ka-focus kay dugay kami nakabalik kay si Bash lagi. Ako, reflection lang ni ako about sa life ni Joseph. Nakabalo ta nga engaged naman gid siya no, pero makita nato sa iya nga grabe gid iyang obedience diya sa Ginoo no prior to marriage. Kay actually kung kana ang pwede man to niya, yan na lang dawaton si Maria no nga naingato siya. Pero tungod kay matarong siya nga tao, iyang gibuhat nga iya giguntang bulagan sa tago pero sa diha nga gipadaygan siya sa balang espiritu sa giburos ni Maria no. Grabe ka obedient si Joseph. Pero dili po to siya mahimong obedient kung dili po siya giduol sa Ginoo. Muna nga kana ang prior to marriage kanang wala gid siya nag-take advantage no. Iya gyung gi-process ang tanan kana ang wala siya nagdali iyang giobey ang pag pag pagpadayag sa Ginoo sa iyahang kinabuhi no. So ingana gihapon ta. Mula ginang giingon ko nga ang atong topic karon is more on kay siya sa pagpa-remind gid sa atoa as mga couple no
And especially po sa mga mahimo na nga mga couple katong mga especially ang mga singles, di ba? Kay duol-duol naman gid na sila didto. Ningon din ko nga, umabot ka ba? Pag time na sa atong mga anak, na dagko na sila, ala, nanay mananghit sa imo. Kana siya, murag, nana siya sa point nga, kanang murag kulba siya, pero ingon sa pastor, ay kabala ka. Basta kay duol sila sa Ginoo. Open pud ka sa ilaha. Murag gid na imong assurance nga bisan asa sila padulong, di ba naman sila makitaan? Bisan pag nasa cellphone kay basin lahi ang gi-text sa imo. Ya lahi pud ang gibuhat. Na grabe na nga. Pero ang ato lang gid dinha di ay nga as kanang as parents, as couple no nga magsugod gyud ta sa kaminyoon nga putli uban gyud sa pagpanalangin gyud sa Ginoo sa atoa. Dayon sa diha pud nga makit-an pud sa atong mga anak nga band kay ta diha sa Ginoo. I know nga ang Ginoo sad is padayon sad nga mamuhat diha sa ilang mga kinabuhi og dili gid nato limtan katong last nga part ba nagihisgutan ni pastor before adtong iyahang pag-encourage sa ato katong sa 1 Corinthians 7:4-5 nga maghatag gyud ta og panahon sa pag-ampo no kay mao gid na siya ang backbone sa atong family prayer gyud no kami sa balay nay time magdungan especially kanang nagid bitaw need gyud kaayo pero sa amo pod personal namo nagid mi time nga mag-pray mi kami personal lang dili na ako siya i-invite dili man siya mang-invite pero nagid time gyud nga mag-usa gyud mi sa pag-ampo no kana ang importante man gyud kaayo ang pag-ampo kay diha pud ta matuto ba nga dependent kaayo ta sa atong kaminyoon diha sa Ginoo kay kung di ta mag-ampo bitaw murag la gyud layo gyud kaayo ta muna na din as balay singhag na dayon sige na lang tag shout out sige na tag concert yung panikuan di ka man nag-concert abi na ko unsa nga concert saba man day kaayo sige basi na ikadugang si pastor sa atong reflection pod niya mag-reflect pod siya Nakasimba mo ko itong Domingo. Dungog ba sa wali. Actually, nag-commemorate man ta karon gyud sa pagkatao ni Ginoong Hesus ang season sa Christmas no. Ug nga sa diha nga hinuklog ta sa Christmas sa pagbasa nato sa Gospel box ang perminti gyud nga ginabalik sa ako kana gyud nga passage kanang kana bitawng relationship between ni Mary ug ni Joseph. Unya, mo lagi to usa sa mga discovery gid nako nga nganong gitunong magid ni Jesus nga mataw siya nga naay maminyo. Kaya gali kung balik ka gid sa Old Testament, wala man dito sa prophecy nga kinahanglan ang katong ulay nga babae magminyo wala man jud na siya. Pero pag abot nimo sa gospel, tunong gid ni Ginoong Kristo during sa time nga naay maminyo. Subot pasabot nga Christmas ang pagselebrar sa Christmas may kalabutan pud na siya sa paghatag og bili sa atong kaminyoon. O kinahanglan nga si Kristo moabot sa atong kaminyoon. Ba? In reflection kang Mary o kang Joseph. O nagsugod ko sa pinakalas nga verse nato nga ang kaminyoon kung si Kristo moabot sa ato ang kaminyoon mahimong putli ba balaan no kung walay Kristo diha sa atong kaminyoon delikado na siya gali na ay makita nato sa Hebrehanon 13 verse 4 ba to Hebrehanon 13 or verse 2 ba to siya nga God will judge adtong mga sexual immorality o adultery ba tungod kay na undefiled nila ang kaminyoon na ay nahitabo nga kana bang walay paghatag og bili og pagtagad sa kaminyoon. Unang pag naay makihilawas mo na sa Binisaya ug naay mananapaw ingon ang pulong sa Ginoo God will
judge. Ang issue ana is about marriage, no? So grabe gyud kaayo ka importante sa Ginoo nga ang kaminyoon ma-maintain ang holiness, ma-maintain ang purity, pagkaputli gyud, no? So dili pwedeng ang kaminyoon dula-dulaan, no? Dili gid na pwede. Now the opposite sa kaminyoon nga putli, syempre kaminyoon nga kahugaw. Diha mosulod ang sexual immorality o adultery, no? O ang kaminyoon usa na sa pinaka-prone ana nga mga butang. Now, dili ra ba gyud exempted ang church ana, no? Dili exempted ang church ana. So, munang in this season of Christmas, usapod sa atong hinaplugan, kumustahon nato atong kaminyoon, atong pamilya. Ba, kumustahon nato siya. Ug nga usa na siya sa gipa-remind sa ato this season of Christmas. Kumusta to akong pamilya? Kumusta tuod mi? Kumusta mis akong bana tuod? No, kumusta na ka siya nakapangumusta po ka siya sa ako ano. Ngutong atong kaning kuan atong Sunday nakita nato nga katagaan gyud sa Ginoo og pili ang family sa panahon nga maghinuklog ta sa pagkatao ni Ginoong Kristo. Ug pasalamat po ta diri sa Pilipinas nga ang atong culture ba basta gali Pasko nguli kita na, no? Kung mahimo naagi panahon pa magtipog gyud ba, no? Kuan kayo siya sa pang-reunion nga time. Da, mao gid na siya. Kay mo lagi na kanta-kantahan pa yata to Domingo ang Pasko ay kay saya kung kayo'y feeling na, no? Ingana ta pero kung balik sa Bible, even ang Ginoo gitagaan niya pili ang pamilya sa panahon nga natawo si Kristo, ba? So, ana nga passage actually daghan pa kita ma-discover. Usa lang to nga part. Napay parte ana nga bisan ako na surprise ko nindot kayo siya. O salamat sa Ginoo nga iya po tagipadaygan ana nga mga butang. Okay. So, ibalik sa atong pagtuman. Okay, salamat sa Ginoo. Siya rin niingani ba kay maka-share pud ta ba? Unya, ma-internalize na to ang wali. Ito malimtan. Samot nagkamudwa sa imong bana nagsimba. Nagkuan ba ako? Sunday. Di ba? Dalahigan yung bana pagsimba kay para mapil ko siya mawalihan kay marriage ba ang topic halusa. No? Salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Sumadto ta karon sa atong mga alampuanan. Dayon. Ay, kaulaw. Surprising kay pagsulod bas itchong mandi ay. Dramatic entrance. Okay, moadto ta karon sa atong mga alampuanan. Padayon ta gid og pray sa atong kami nga Thanksgiving. Kay kuan na gid siya, murag panikad na gyud no, murag ang atong maginhawa kapanikad na pud sa kabisi ba. Labi na tong mga taga-kusina, ana gyud. Ha? O ang talabugha og taga-tubig, ang water district ug ang fire truck sa Bureau of Fire. Gigawas na siya, duha man din niya ka agency. Padayon ta og pray sa atong kami nga Thanksgiving. Tabangan nato. Ato na siyang tabangan. Dayon pray pod nato ang mga preparations gyud, especially itong mga committees ba nga mo function gyud sila sa ilang mga trabaho kay gikuan na ba na gisablay na sa ilang mga abaga kay lahi-lahi na atong focus. Dayon provision gyud sa Ginoo, matagbo ang mga needs. Matagbo gyud especially kay napa sila'y naapay emergency meeting murag karong 21 kung madayon ba ang pastor's night ang kanang basketball permanente gid na. Ang kanang mag yung pastor's night kay iyang preparation. Oh, dayon ato pong speaker ato pong i-pray. Ang tanan nga mga kuan detalye sa Thanksgiving ato na siyang i-pray. Dayon
Tabangan pod nato og ampo ang atong building. Kaganina na namin na istorya siya pastor nape gyud ko ihatag pastor pero next year na gid na nako mahatag. Ngay ingon ni si pastor, okay ra gid na next year. Busy man pud mi karon. So may na lang to makadugang-dugang. Tabangan nato Thanksgiving, building, healing. Ang healing gyud kanina nakita nako iapil na to sa healing ang asawa ni Pastor Juboy kay nag-post na pud siya tuwa na pud sila sa NMMC. O murag try na gid na nila tanan nga kuan. I don't know sa ning mga doktor kay wala sila firm nga kuan ba kanang wala sila sa baka na tagna ra man sila. Ato ginang i-pray kay nagtuo gid ta nga nay mga doktor pero labaw sa tanan mas gamhanan gid ang atong buhi nga Dios no. Si Jingjing, si Gigi, Gigi ng Algopera, padayon gyapon ta og pray sa iya ha. Si Gigi Jingjing basin malibog ta. Dayon padayon po ta og pray kang Pastor P. Kay nakitan po nato nga ang revival sa gipabot gid sa Ginoo sa iyang kinabuhi no. Padayon po ta og pray kay Miit nga mahurot na iyang mga bato. Maluwa na niya. Grabe gyapon na iya kay tambal ra gyapon para ka Auntie Mimi. Tambal ra ba? Wala na gid na abot sa operation. Kinsa pa atong ampuan. Apil sad nako akong lula. I-mention lang na siya diya lula ni Amor. Isa naman lang akong lula nga nabigit. Sure na gid nga siya na gid to. Healing si kuan po Nanay Kadja. Lula Kadja. Oh. Kinsa pa? Moram siguro na ba? Ato nang tabangan. Dayon magkuan din ta grupo-grupo. Kang is padulong kang Auntie Mimi. Pray ang inyong ampuan din ha atong mga outreaches. Yang Ginoo gid mag-sustain sa ila kay grabe kay kakuan natong outreaches karon. Basta yampo lang gid ninyo ang kabalo na taon sa tangyampo no ang kadasig, ang pagpamuhat gid sa Ginoo especially sa mga pastors, mga leaders nga gibutang didto. Pray gid na nato sila kay lisod gid kaayo ang simbahan nga walay pastor maghawid or walay masaligan. Dayon, dani dan kay Ate Joy, apil si Kuya, dayon si Inchong. Pray pud mo sa atong mga daily needs. Mga daily needs nato, pagkaon, mga pamasahe, mga provision sa Ginoo, no? Financial. Pagkaon, apilan pud og sudan. Kompleto ba? Sige, unsa pa tong puan? Atong government kaang magampo si Ol-Ol, Nenet og si Itchong dayon si Miit. Itong government gubot na gid kaayo. Di na ko ka nagtan-aw sa balita. Ang Ginoo gid makuan overtake. Siya nagibahala sa atong gobyerno. Kay kung magtanaw ka sa balita, di na gyud ka madasig. Ma-high blood ka, yang mga high blood ron, murag lisod mananaw sa balita. Dayon, mga trabaho. O di ila ni Dado, padulong iyan ni Koan, ni Ma'am Juvie. Pero Tatay Boy, mga trabaho, private o public, dayon katong mga OFWs, apil na pud ninyo. Then katong mga searching pud sa mga trabaho. I-apil pud ang mga promotions. Kay murag na yung mga promotions karon. Salamat sa Ginoo. Pero dili ako. Dili ako inyo. Sige. Unsa pa? Padayon po ta og pray sa atong church, gyud, no? Atong yung giampo ang kanunay nga kadasig ba nga ipabot gyud sa Ginoo sa matag usa. Kay as human as we are, nagi time gyud nga maluya. Pero ang Ginoo gyud mamuhat siya sa ato. Murag ma-sense man na nato da. Pagtanap ito nato sa bangko nga daghan blanco, murag mabugat na tong kasing-kasing. Pero salamat sa Ginoo kay naraman sila sa gawas. Nagpahangin ra day sila.
So, padayon gyud ta og pray sa pagdasig sa Ginoo sa ato agyod. Personally, dili lang ta madasig kay dasig atong kauban, di ba? O malingkod na gigangon lagi sad sila. Sagdi lang kay sa sunod nato nga simbahan, gawas ng tatanan. Wa na gi kuan, wala na excuse. Wala nga padayon ta og pray sa ato ang church gyud sa mga miyembro sa kadasi kay kung mosimba lang gid ang tanan daghan gid kaayo ta. Dayon if ha? Ay okay. So katuang sa church inyo ato te, inyo duha. O ato pamilya latayada kay need pod nila karon ang kuan pag-comfort gyud sa Ginoo kay kabalo ba kita unsay pagbati kung biyaan ta. Nya mara ba pagbiya nga muuli ra. Ugma pa sa pagbalik sa Ginoo. Mga pray ta padayon ana. Ang katong sa church ti apil na pod ninyo ang Sunday service nato. Ang Ginoo gyud maga-move sa panimbahon. Ug maora to. Nadumduman na to. Sige. Sige, before ta maadto sa atong mga alampuanan, maglingkod lang siguro ta. Di lang ta matulog. Maglingkod lang ta din matulog ta mahulog tas bangko. So atong daygon sa atong Ginoo pinaagi sa pag-awit nato sa How Great is Our God. Dayon gihangin ako si Pastor Tuto sa closing prayer. Is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And now we'll see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great is our God. Magdungan ta sa pag-ampo.
All things are possible. Come bow before the throne. In your mercy and your grace alone. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Tungod kay ikaw gid ang Dios kanunay nga nagapaminaw, Ginoo, sa iyong mga kanakan. Dini karon nga gabi una, ikaw gid ang Dios kadungog, Ginoo, sa mga pag-ampo, mga pangamuyo, Ginoo, sa iyong mga katawhan. Nagadala, Ginoo, sa taksa sa nagkananlain nga mga concerns diha sa mga butang nga nakita, Ginoo, nga naa gyud mi sa mga pagpanginahanglan. Mga butang, Ginoo, nga nakita namo nga gikinahanglan namo ang imong pagpamuhat, ang imong pagpanalangin, ang imong Ginoong gahom nga magka-manifest sa tagsa Ginoo ka mga kinabuhi. Ilabi na gyud, Ginoo, kanila nga naa sa grabe nga panginahanglan sa mga pagpanambal. Wado naman, Ginoo, yung mga manifestation sa pagdaot ug paghasol, Ginoo, sa pisikal nga bahin niini nga kalibutan. Buhat, Ginoo, sa kangit-ngit. Labaw sa tanan among gikinahanglan, Ginoo, manifestation sa imong gahom, Ginoo, diha sa ilang mga kinabuhi, O Dios. Tungod kay nagailami, Ginoo, nga walay maikumpara sa iyong pagkagamhanan. Tanang tuhod, Ginoo, magaluhod, magayukbo, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Usa, Lord, salamat sa iyong pagpamuhat. Salamat, Ginoo, nga ikaw ang Dios. Nagatubag sa mga pag-ampo namo, Ginoo, tungod kay nasayod naming daan nga ikaw ang Dios magatubag gid niini. Dios ka sa katubagan sa mga pag-ampo. So wala pa mi, Ginoo, nangayo nasayod na kang daan niini, O Dios. Ug mas nakahibalo ka, Ginoo, sa mga butang angay nimong ihatag sa mga kinabuhi. Sa Ginoo, salamat nga naghatag ka kanamo kasiguruhan sa mga pag-ampo kasi magatuktok mi nga na kanimo ikaw gid ang Dios mag-abli. Ikaw ang Dios, Ginoo, magkaimbitar ka namo. Ug ikaw ang Dios, Ginoo, magahatag sa panahon nga mangayo. Salamat, Ginoo. Usa, Lord, dinhi karon nga gabi una. Salamat sa iyong katubagan sa mga pag-ampo nga imong gihatag sa mga kinabuhi. Ngadto, Ginoo, sa tibuok, Ginoo, nga simbahan. Gikan, Ginoo, sa kagmay mga bata, young people, ginikanan ng mga hamtong, Ginoo. Salamat, ikaw ang Dios magatubag sa mga pag-ampo. Lord, tuguti nga bisan sa amo Ginoong pagpanguli karon, ikaw ang Ginoo magauban ka namo, ikaw ang Dios magabantay ka namo. Una ang matag usa sa kalinaw, kalipay, kadasig ug magpanagiusa sa tagsa-tag sa Ginoo ka mga pamilya. Salamat, Ginoo. Abot mi sa tagsa sa mga panimalay uban gyud ang pagtuo, kadasig, Ginoo. Dios ka magatubag sa mga pag bisan, Ginoo, sa mga butang wala na mo nasangpit karon na pananaami sa mga panginahanglan. Salamat, Ginoo. Imo ni hatag sa mga kinabuhi. Tanan mga pag-ampo, mga pangamuyo, Ginoo, mga paghangyo, mga pag-awit ug mga pagdaig. Amo gyud na ang gihalad niya sa trono sa imong grasya ug sa imong kaluoy. Di alam sa gamhanan nga ngalan ni Jesus. Amen. Mahayong gabi sa tanan. Atong gihangyo si Brother Chong sa pag-pray sa